naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Natawa lang ako dun sa argument ni Franz Castro na sino daw yung may kasalanan kung bakit congested ang mga kulungan. Well, unang-una, yung tanong niya kasi is or cannot be answered by a simply yes or no or kung sino yung may kasalanan because yung factors kung bakit maraming nakakulong is going to be multi-factor. Andyan na yung society, andyan na yung pagkukulang ng gobyerno, andyan na rin yung sa individual, andyan na rin yung sa kung ano-ano pa. Ngayon, himayin natin kung paano nila sinasali yung ibang issue doon sa issue ng EJK at pinagmumukha nila talaga nilang masama yung gobyerno. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Very common yung technique na kung saan inaalis natin yung responsibilidad doon sa individual at pinupunta natin sa gobyerno. Yan yung madalas ginagawa ng mga bagong tumatakbo or yung mga tactics ng mga nasa oposisyon. Manggagawa, diba? Lahat na lang ng politiko sinasabi para sila sa mahirap, para sa manggagawa. Kung lahat pala sila para sa mahirap at manggagawa, bakit hanggang ngayon mahirap pa rin tayo? Sinisiraan nila yung mga nasa majority dahil lang sa wala daw nangyayari doon sa buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Pero ang totoong tanong, bakit nga ba hindi umuunlad yung buhay ng mga mahihirap natin? And ito yung isa sa katunog nung mga... Diba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Diba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao. Meron tayong kasabihan na pwede mong dalhin ng kabayo sa ilog pero hindi mo siya pwedeng utusang uminom. And ito yung example sa ganyang klaseng problema ng unemployment ng Pilipino. And hindi na gobyerno yung may kasalanan dito, kundi yung mismong individual na, yung mismong mahirap na, kaya sila naghihirap. Papakita natin ngayon dito sa Pinoy Extreme kung paano sinusuportahan ng gobyerno yung paghahanap or pag-build up ng mga mahihirap sa sarili nila, sa karakter nila, sa talino nila, para lang yayain silang umalis sa pagiging mahirap. Present kapag bigayan ng ayuda, pero absent kapag seminar. Kapag food redemption, no, pag pinapatawag namin ang mga benepisyaryo, pag i-claim na nila yung 3,000, present po yan lahat, a-attend yan lahat. Pero pagdating na sa nutrition education and sa yung mga job fair natin, biglang nagkakasakit, biglang may importanteng gagawin. O di ba, gumagawa yung gobyerno ng tulong, pero of course hindi niya pwedeng tulungan or hindi niya kayang tulungan yung mga taong ayaw tulungan yung sarili nila. And maraming ganyang Pilipino. Tapos ang ending, pag may masamang nangyari sa kanila dahil sa epekto ng desisyon nila, isisisi nila sa ibang tao. And that's going to be unfair para doon sa mga taong nagiging responsable para sa action nila. Doon sa mga taong nag-i-improve sa kung ano lang yung meron sila, sa kung ano yung tulong na dumating sa kanila. Hindi yung mga mahihirap, very choosy pa sila sa klase ng tulong na matatanggap nila. Pero ang dami pa rin nilang reklamo. Pero bakit hindi makanti ng mga politiko yan? Dahil sa kanila nanggagaling yung boto para maupo ulit yung mga korap na politician. Anong gagawin nila? Gagawin nilang tagapagligtas yung sarili nila. Sabihin nila, hindi nyo naman kasalanan yan di ba? Kasalanan ng ibang tao yan. Kaya pag binoto nyo ako, ilalaban natin yung pinaglalaban nyo sa kung anumang sangay ng gobyerno ako mauupo. And that's the start of the cycle of the never-ending corruption. Hindi lang yung mga leader natin yung corrupt, kundi yung pinakamababang member ng society natin. Kaya nga naboboto din yung mga corrupt. Kasi yung
nilalatag nilang plataforma katulad ni Eli San Fernando is not the right solution for poverty. Para hindi po naano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Iba ang dahilan sa nagdadahilan. Kasi like for example, yung pinakita ko kanina, choice na ng tao maging mahirap. So, there's also a really good chance na choice din ng tao pumunta sa droga kasi hindi natin pwedeng ibigay yung perfect condition sa isang tao para lang hindi siya pumasok sa isang krimen. Kasi at the end of the day, it's their choice that will bring them to that scenario. Pero nga dahil politiko kayo, trapo, 'di ba? Iti-take advantage nyo yung kamangmangan ng mga tao doon sa ginagawa nila kasi nga ayaw nyong mawalan ng boto.